Yung sa Mateo 14, verse 13 hanggang verse 20, 21. About papakain sa 5,000 lalaki, babae at bata. Sabi dito sa verse 13, Mateo 14, verse 13 hanggang verse 21. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Kasi nga dinudumugan sila ng maraming tao, kaya makapagpahinga yung mga alagad. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, siya ay naglalakad palabas ng kanilang bayan at sinundan si Jesus. Sa 14, pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niyang napakaraming taong yon. Nahabag siya sa kanila. Pinagaling niya ang may mga sakit na dala nila. Kasi ang mga tao, sumusunod dahil sa mga himala. Pagpapagaling ng Panginoon. Kaya yung mga tao may dalang may mga sakit. Kaya, bago niya pinagaling yung inaralan mo na niya yun, tinuruan mo niya tungkol sa paghahari ng Diyos. Hindi basta-basta pinagaling lang. Hindi, nangaral mo na sa tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinaunawa mo na niya sa mga tao kung paano maghari ang Diyos. Nang magdapit hapon, ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at liblib po ang lugar nito. Apuntahin na po ninyo ang mga tao sa malapit na nayon upang makabili ng kanilang pagkain. Dito na nagwo-worry ang mga alagad. Kasi napakadaming tao. Kalas na kung ano yung kakainin ng mga tao. Hindi sila kailangang umalis, sabi ni Jesus. Bigyan niyo sila ng makakain. Sinabi ni Jesus. Sumagot sila, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay at 2 isda. Yun na yung kanilang pagkain, nadala ng bata. Sa ibang salin, nagtanong si Jesus, ano ba mayroon dyan? Ano ba mayroon kayo? Ito din yung tanong niya sa byuda. Ano ba mayroon ka? Isang buting langis. Pangalang Hari, chapter 4. Sabi ni Jesus, dahil ninyo rito ang tinapay at saka yung isda. Sinabi niya, pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda at nag-thanksgiving sa Lord. O tumingala siya sa langit at nagpasalamat. Pinaghati-hati niya yon, yung tinapay at tinutos sa mga alagad na ipamahagi sa mga tao, nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin nila ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kain ng tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. So napakaraming tao. Isang miracle sa pamagitan ng 5 tinapay na sibada at 2 isda. Napansin natin isang malaking himala. Mula sa loob ng tipan, ang Diyos naghihimala hanggang sa bagong tipan naghihimala. Ito'y dinidesire din at kumikilos ang Panginoon dito sa pamagitan ng ating panampalataya, hindi sa ating mga gawa. Amin ba kung kikilos sa pamagitan ng ating panampalataya, hindi dahil sa ating mga ginagawa. Bagamat ang ating gawa, bunga ng ating panampalataya, ngunit kumikilos talaga ang Panginoon sa pamagitan ng ating panampalataya at pagsunod. Si bawat sasabihin sa mga alagad, sumusunod sila. Amen? Ay mahalaga rin yung pagsunod. Ano ba mayroon kayo dyan? Sabi ng Panginoon, 5 tinapay at 2 isda.
Ganun din yung tanong niya sa byuda sa panahong hari, chapter 4. Aba, meron ka dyan, isang buting langis. Yun yung ginamit para i-multiply ng Panginoon para makabayad sa kanyang mga utang, sa kanyang pinagkautangan. Amin po ba? Kaya napakahalaga ng pagsunod, napakahalaga ng panampalata, napakahalaga rin ng pagpasalamat lagi sa Diyos. Kahit kakaunti lang, ipagpasalamat natin sa Diyos na ito'y i-multiply ng Panginoon tulad ng 5 tinapay na sibad at 2 isda. Kung sa literal na kaisipan, saan mapupunta yon? Baka sa 2 tao lang, kulang yon. Amin ba? Ang mapansin natin na napakasya, napakain ng 5,000 lalaki, mga babae at mga bata dahil sa himala ni Lord. Kasi hindi kasi siya tao eh. Bagamat yung kanyang katawan, tao, ngunit yung kanyang kaloob-looban ay Diyos. Amin pa ba? Ano napakahalaga na magkaroon tayo ng malaking pananalig sa Panginoon. Sa Kanya magagawa sa ating buhay. At tapos darating yung ating mga okasyon, huwag kayong magkaroon ng negatibo. Huwag nyo tingnan sarili nyo. Mag-pledge kayo kay Lord. Mangako kayo kay Lord kung ano man yung kaya mo, i-pledge mo. Basta gusto mong gumana si Holy Spirit sa'yo, mag-pledge ka. Amin mo ba? Mag-pledge ka, mangako ka sa Lord. Kapalit ng iyong pangako sa Panginoon. At ang Lord ay gagalaw, kikilos siya sa ating buhay. Ganon si Lord. Huwag ka nakapako doon sa napakaliit mong pledge. Magkaroon ka ng pledge yung pangako na masapat ang Panginoon. Makikita niya na gumagana ang ating panampalataya. Amen? Para makakilos sa ating buhay. Amen. Kaya yung prayer natin ngayon, yung ating financial, maghimala si Lord, yung ating pagkain, maghimala si Lord sa ating pamilya, maghimala si Lord. Kasi bago niya pagalingin yung mga sakit sa 14:14 ng Mateo, ay nag-aral mo na siya, inaralan mo na yung mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos. Itunuro mo na yung kaligtasan, kasiguraduhan ng buhay bago siya gumawa ng himala. Nagpakain ng 5,000 lalaki at babae at mga bata. Amen? Yung ating prayer, dinidinig yan ni Lord. Sabi nga sa Santiago chapter 5 verse 16, dinidinig ng Lord ang panalangin ng manampalataya ng tao matuwid. Kapag sinabing manampalataya, matuwid ang tingin ng Diyos doon, tulad ni Abraham. Amen. Dinidinig ng Lord ang panalangin ng tao matuwid. Hindi na babaliwala ang ating mga prayer. Huwag niyo kakalimutan ang ating panalangin ay nakakaabot yan sa Diyos. At hindi yan naging baliwala sa paningin ng Diyos, sa harapan ng Diyos ang ating mga panalangin. Yan ay narinig ng Panginoon. Si Lord, pag talagang nagipit na siya, talagang gumagawa siya ng himala. Amen. Pag talagang kailangan na talaga gumagawa siya ng himala. Pag talagang alam niya na kailangan mo, kailangan natin, gumagawa siya ng himala. Amen? Kaya ang focus natin ngayon, prayer about himala sa ating financial, sa ating pagkain. Siyempre, kasama na doon yung pamilya mo. Ipinagpipin mo na ma-provide yung ating financial sa ating pamilya, sa ating pagkain, sa ating pamilya, at sa church. Maging blessing tayo sa church. Amen po ba? Maging blessing tayo sa mga tao. Alam mo yung purpose ng palang kwento 9:6 hanggang 10? Pagtulong yan sa mga kapos, sa mga kulang sa pagkain, kulang sa pinansya. So pag gano'n ang puso natin, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Kasi nakita na tama yung ating motibo. Sabi nga sa, I declare natin yung kayamanan, yung kalakasan, yung kakayanan na pangako ng Diyos kay Abraham sa Jacob. Dito may chapter 8, 17, 18. Pangako ng Diyos yan eh. At yung pangako niya, tinutupad niya yun. Dapat matibay ang ating paniwala doon.
Romans chapter 4 verse 13. Nangako ang Diyos kay Abraham na ang kanyang lahi ang magmamana ng buong mundo. Mababasa mo yan sa awit chapter 2, 7-8, di ba? Kabisado na natin yan. I-declare natin, i-claim natin yung mga salita ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Para lumakas tayo. Amen. Kasi yun naman nagpapalakas sa atin yung mga pangako ng Diyos eh. Mga salita ng Diyos eh. Amen po ba? Pinapalakas tayo ng mga salita ng Diyos, pinapalakas tayo ng mga pangako ng Diyos. Ano kaya mangyayari sa atin pag wala yung salita ng Diyos? Puro pag-uwori, pag-alinlangan. Kasi wala tayong inspirasyon eh. Sa salita ng Diyos, inspirasyon natin yan, kalakasan natin yan. Dahil alam natin na ang Diyos ay totoo at tapat sa kanyang pangako at totoo pa rin niya ang kanyang pangako sa atin. Amen po ba? Ano mayroon ka dyan? I-bless, ibigay mo sa Lord. Ibigay mo ang iyong panampalataya. Tulad ng byuda, ano mayroon ka? Isang puting langis. Sige, pumunta ka sa mga kapitbahay mo, manghiram ka ng alagyan ng langis. Sumunod siya. Kasi sabi ng propeta Eliseo. Diba, ang kasunod nun ay nilagyan niya yung mga lalagyan. Tuloy-tuloy ang agos sa isang buti na yon. Sabi niya sa mga anak niya, bigyan pa niya ako. Sabi ng mga anak, naipuno na lahat, saka lang tumigil yung pag-agos ng langis na isang buti. Amen? Yan yung miracle ng Lord. Aniwala tayo na si Lord ay naghihimala pa rin sa ating buhay ngayon. Gumagawa pa rin siya ng mahimala. Gumagawa pa rin siya ng pagpapagaling sa may mga sakit. Kaya gawin na natin ang kalooban ng Diyos. Kumayo tayo at ipangaral ang salita ng Diyos. Ang Diyos ang bahalang kumilos sa mga tao. Basta may prayer ang ating ginagawa, mahalaga yun. Yan ay dinidinig ng Panginoon. Kaya, nakabayad sa kanyang utang. Nag-report sa Eliseo kung ano yung ginawa ng Diyos sa isang buting langis. Sabi ni Eliseo, bayaran mo yung mga utang mo. At yung sobra, inyo na. Mayroon pa rin sobra para sa malagad. Yung mapakain nila 5,000 lalaki at mga bayat mga bata, mayroon pang 12 kain para sa kanila. Hindi ka pabayaan ng Diyos. Pag ikaw ay tamang naglilingkod sa Diyos, basta tama yung iyong paglilingkod sa Diyos, hindi ka pabayaan ng Panginoon, mayroon ka lagi. May Sharon pa sila. Amen ba ba? Amen. May pamilya sila, alam ng Panginoon yun eh. Nagpapakain ka ng mga tao, tapos ikaw wala, hindi ka pabayaan ng Lord. Ang Diyos ay gumagawa sa mga tao, gagawa din siya sa iyo ng himala. Amen. Basta tama lang natin yung ating mga panalangin, tama lang natin yung ating mga motibo sa paglilingkod natin sa Diyos. Basta huwag kayong matakot, huwag kayong mag-isip ng negatibo, huwag kayong mag-alinlangan. Lagi tayong positibo sa ating mga prayer. Lagi i-deklara o i-declare ang mga pangako ng Diyos, i-declare ang mga salita ng Diyos at siya gagawa ng himala sa ating buhay. Salamat sa Panginoon. Minsan hindi natin maintindihan yung paraan ng Diyos, pero mahal ng Diyos ang tao. Yan ang masabi kasi, mahal ng Diyos ang tao. Ayaw ng Diyos na ang tao bumaligtad pa. Malayo pa sa Kanya. Kaya, ang ginagawa ng Lord, yung may mga sakit, kaya pag pinaalalahanan kayo tungkol sa mga kasalanan, pagsisihan nyo kasi pag hindi nyo pagsisihan nyo, dati ang pagsisingilin ka ng Lord. Pag may sakit ka na, mangako kay Lord. Kaya minsan hindi ka na pinagaling ng Lord. Kasi alam mo, babaliktad ka na naman eh. Alam niya kahinaan mo eh. Amin pa ba? Ay sa mahama ka, masunog ka, malunod ka, maaksidente ka, nawala ka sa Kanya. Kaya mahal na Lord ang tao. Kaya alam ng Lord na ang kahinaan ng tao. Ako nung magkasakit ako, di ba? 1 taon kalahati, nag-pledge ako. Kasi alam naman yung puso ko eh, na hindi ako babaliktad eh. Hindi ako tatalikod sa Kanya. Kasi ganun pag nagmahal si Lord. Minsan yung may mga sakit din na pinagaling, dapat sa umpisa hindi mo maintindihan. Kung habang tumatagal, maunawa mo, ganun pala si Lord, mapagmahal pala si Lord. Kasi alam ni Lord, babaliktad yun eh. Mahirap mong payuhan yun, mahirap mabago yun eh. Kasi akay ng ano yun, ng tao, yung kanyang nature, babalik sa doon. Kaya makalimutan yung kanyang pangako sa Diyos, kaya minsan kinukuha ni Lord yung mga tao. Amen.
Mapansin niyo yan? Kaya kayo pag pinalalahanan kayo tungkol sa inyong kasalanan, talikuran niyo na agad ang kasalanan niyo. Kasi ang tao, daig nang umalipid sa kanya. Amen? Kung sino yung dumadaig sa'yo, yun yung umalipid sa'yo. Kaya mahalaga na kapag naalalahanan tayo, sumunod tayo. Huwag tayong magkaroon ng pagmamatigas sa ating puso. Magpakumbaba tayo lagi sa Panginoon. At kilalanin natin yung kanyang pagka-Diyos. At patatagin ang ating panampalataya sa Kanya. At pagsunod sa Kanyang kalooban. Hindi lang naman si Lord ang sasampalataya natin. Maging yung Kanyang salita. Paniwalaan din natin. Amen. Kaya patuloy tayo mag-pray para sa ating bansa, pagkakaisa, at patuloy pag-pray na maging blessing tayo sa bansa natin. Kita niyo yung Cebu, matindi ang pagsamba ng Diyos-Diyosan doon. Adultery. So, sa paraan na yon, ang tao pa samantalang nagbalik loob sa Diyos, tumatawag sa Diyos, tama na Panginoon. So, pagkatapos ng sakuna, balik sa dati. Ayan yung kasamaan ng tao. Yan ay kinagagalit ng Diyos sa mga tao. Kaya, salamat sa Panginoon. Sana matutunan natin yung laging magpipray, laging magpasalamat sa Diyos. Maliit man, marami man, hindi man maganda, maganda man. Tingnan ko kay Abraham, di ba? 25 minutes na naghintay kay Isaac, pangako ng Diyos. Tingin niyo maganda kaya na 100 taon sa 90 sa Sarah Baog pa? Maganda kaya tingin niyo? Hindi na maganda yon. Para sa taong negatibo, pero kay Abraham nagpuri pa sa Diyos. Hindi niya binitiwan yung pangako ng Diyos. Halimbawa ikaw, sabihin sa'yo ng Diyos, hanggang ngayon lang buhay mo, magtatanim ka pa rin ba? Amen yun sa mga taong may malawak na unawa. Yung magbenepisyo nito, yung mga anak ko, mga apo ko, mga henerasyon ko, ng aking tinanim. Kung sa taong negatibo, hindi na ako magtatanim kasi hindi ko na makakain yung tinanim ko. Wala na akong pakinabangin dyan sa tinanim ko. Kaya hindi na ako magtatanim. Kung sa taong mayroong malawak na pangitain, pakinabang sa kanyang pamilya, anak, apo, henerasyon, patuloy siyang magtatanim. Ganun tayo, patuloy tayong magtanim. Patuloy tayong maglingkod sa Diyos. Patuloy tayong maging tapat sa Diyos. Patuloy tayong sasamba sa Diyos. Patuloy tayong dumalo sa mga pagtipon ng mga banal. Amen po ba? Mahalaga yan. Papakita yan ng ating buong panampalataya sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Sa oras ito.